حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. All praise to Allah. We seek His aid and His assistance and ask for His forgiveness. When we seek refuge in Allah from the evil of our soul and from the evil of our action, whoever Allah guides known will be able to mislead, and He never leads astray. Nobody can guide him. I testify that there is no other worthy of worshippers except Allah alone, without partners, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his slave and messenger. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. O who believe, fear Allah by doing all His have ordered and His obtaining from all on His provided, and should be firm, obey Him, and thankful to Him, and remember Him always. And did not accept in state of Islam as Muslim with complete submission to Allah. Ya ayyuhan nas taqu rabbukum allati khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha sajadha wabatha minhuma rajalan katiran wa nisaan wa taqfu Allahu an latira tasalun bihi wallahu inna Allaha kana alaikum raqiban. O mankind, be thankful to your Lord who created you from a single person, Adam sallallahu alaihi wasallam, and from him Adam he created his wife Eve,
and from this both he created many men and women, and fear Allah truth, whom you demand human rights, and do not yet be reparation of the warmth, kindly, and surely Allah is ever and watch over you. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah. Sa Kanya tayo humahanap ng kalinga, tulong at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa Kanya tayo nagpapakupkup ng laban sa kasamaan ng ating sarili, masasamang gawain. Ang sinumang gabayan ni Allah ay walang makapagdiligaw sa Kanya. At ang sino man sa Kanya ang iligaw ay walang siyang masusumpungan gabay. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at huling sugo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. O kayong mga naniniwala at matakot kayo sa Allah na may tunay na pagkatakot sa Kanya, at huwag kayong mamamatay maliban na kayo ay nasa kalagayan bilang mga Muslim na sumusuko at tumatalima sa Kanya. Mga alipin na Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, matakot tayo kay Allah, sapagkat ang takot ay karapatan ng Panginoon sa Kanyang mga alipin, at ang pagkakaroon ng takot ng alipin sa Allah ay kabilang sa pagkakaroon ng isang pagmamahal sa Kanyang Diyos. Matakot tayo sa Allah at sundin natin ang Kanyang ipinag-uutos, sapagkat tayo at layuan natin ang Kanyang ipinagbabawal, at takot tayo sa Allah sa sundin natin ang hansuna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matakot sa Allah, layuan natin ang mabidaa. Kaya dumating sa Madina ang propeta sallallahu alaihi wasallam, unang ginawa ay ang tatagang ibada, ang pagsamba sa Allah at ang pagkakaroon ng masjid. At literal na ang tawag sa masjid ay sujudan, sajada, at nang may tayo ng mahal na propeta alaihi wasallam ang masjid, dito niya sinuruan ng mga sahaba ng kalagahan ng salah. Makikita niya ba na kung sa tabi ng isang bahay ang iyong ilog, habayat ang iyong ilog, at dito kayo magsisuhugas na naman ng beses, at mayroon pa bang dumi na matitra sa inyo? At sinabi ng mga sahaba, walang. Sabi ng propeta alaihi wasallam, ito ay kahalintulad ng pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, dahil binubura nito ang inyong mga kamalian at sa mga kasalanan. At sinabi pa ng propeta, ang 5 beses na pagdarasal, mga kapatid sa Islam, ang bawat pagsala ng Juma at kasundan ng Juma ay nabubura ang inyong kasalanan, maliban sa malaking kasalanan o tauba, sapagkat ang pagtoba ay malaking kasalanan ay kinakailangan ng toba at pagbabalik loob sa Allah. Malaki ang kakailangan ang tauba at ang pagbabalik loob kay Allah. At sinabi ng propeta na kung sino man ang magsala sa dalawang malamig na sala, ang Fajr at ang Sala at ang Asr, ikaw ay papasok sa paraiso at hindi papasok sa impyerno. Ang taon nagsasara bago sumikat ang araw at bago lumubog ang araw, itinutukoy ng mahal na propeta alaihi salam ang sala ng Fajr at ang sala ng Asr. At sinabi ng mga ulama, dalawang pinakamahirap na sala at ang isang hadith, at sinabi sa ibang hadith, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa tuwing kayo ay nagsasala ng Fajr, ang mga anghel ay nagsisiksikan at bumababa sa isang masjid at nagkukumpulan
na kasama ninyo at pagkatapos nila sa magkumpulan ay babalik sila kay Allah at tatanungin sila ng Allah kung ano ang ginawa ng mga alipin ko sa ano ang kalagayan ninyo. At iniwan ng mga alipin ko. Sasabihin ng mga anghel, Ya Allah, iniwan namin ang mga alipin mo na nagsasala sapagkat ang mga anghel ay nagpapalitan sa pagbaba at pagbabantay. Iniwan namin ang mga alipin mo na nagsasala sa iyo at sa pagbalik namin ay nagsasala pa rin siya sa iyo. Ito ay isang kagalakan ng Allah na ang kanyang mga alipin ay nagbibigay ng sala. At sinabi ng propeta, kung gusto ninyong makita ang Panginoon mo, ay huwag kayong magpatalo pag sumikapan ninyo na magsala ng Fajr at Asr. At sinabi ng propeta alaikum wassalam, kung sino ay naghahanda, umalis ng papuntang masjid, katotohanan ipaghahanda rin siya ng Allah sa paraiso. Sinabi pa ng propeta, kung sino man ang nagdadalisay sa kanyang sarili at may intensyon na puntahan ng masjid at nagsala. Sinabi ng propeta, alaikum wassalam, dalawa ang kanyang uri ng hakbang. Ang unang hakbang ay ang bawat hakbang niya ay ang pagbabawas at paggugura ng kanyang mga kasalanan. At ang kalawang pagkakbang ay ang pagtaas ng antas niya sa paraiso. At sinabi pa ng propeta alaikum wassalam, ang dalawang raka ng Fajr ay tinuturing nating suna na hindi pinabayaan ng ating mahal na propeta alaikum wassalam. Suna na mas mainam pa sa mundo at sa mga nilalaman nito. Aku lihat hadu astaghfirullah wa lakum wa inni muslimun astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng propeta, bigyan natin ng halaga ang 5 obligadong sala. Ang ito rin ang huling salita na binanggit ng mahal na propeta, as-sala, as-sala. Dahil alam niya na magiging mabigat ito sa maraming Muslim. Ito rin ang sala, ang unang lilitisin sa pagdating ng kakahuling araw. At ang magiging matagumpay ang iyong pagsasala at tanggap ang sala, ang lahat ng gawain mo ay magiging tanggap. At nang hinatid ni Jibril sa propeta alaikum wassalam sa paglalakbay papuntang kalangitan, at siya mismo ay pinapunta ng Allah para ibigay sa kanya ng Allah ang natatanging utos na ang sala na meron tayo ngayon. Napakalaga at napaka-importante sa ngayon. Hindi binibigyan halaga ng iba ang sala. Ang oras ng sala ay nagiging mabigat para sa iba. Kailangan mo pang kumbinsihin ang sarili na kung magsasala ba o hindi. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-unang dilitisin sa atin ng Allah ay ang sala. Kaya huwag natin pabayaan ang sala. Itaguyod natin ang 5 obligadong sala ng mga kapatid. Huwag natin iwanan ang masjid sapagkat nandoon ang kapahingahan at kapayapaan ng puso. Huwag natin iwanan ang masjid dahil ang susi ng paraiso ay masjid. Andun yung buhay ni Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Masjid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Masjid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal muslimina wal musminat Allah iya iminhun wal amunwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afurum tibhul afwahu ana wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa akina wa sallallahu wa salam. Akina salam.